Good morning, good afternoon, good evening. Balik po tayo muli sa ating pong segment, Natural Remedies with Sir Leo Mark. Topic natin for this today is about your favorite vegetable, garlic. Sa Tagalog po, ito po ay bawang. Sabi ho nila, kung ayaw nyo pong puntahan kayo ng mumu o aswang, kailangan daw po may mga garlic o bawang ang inyo pong bahay para wala pong manananggal na pumunta. Pero alam nyo po ba na ang bawang ay sobrang epektibo rin po ito sa mga karamdaman, lalo na po sa pagpiprevent ng mga karamdaman. Isa-isahin po natin. Medyo mahaba po yung segment na ito kasi napakadami po ng medicinal use po ng bawang. Okay, number 1, to kill or expel worms from the body. May mga parasites po kayo sa katawan, may mga bulate, kaya ho ng bawang. Kumpurga po ba sa madaling salita? Prevents or cures spasm. Ano ba yun? Sabihin natin, para kayong pinupulikat. Para ho kayong may rayuma. Gawin nyo po, magdikdik lang po kayo ng bawang. Lagyan nyo ng konting oil. Tapos sa plus nyo po, doon sa pain na sa masakit po na area. Stimulates flow of saliva, helps in digestion, relieves flatulence and griping pains from the stomach and bowels. Ganda, di ba po? Promotes the flow of urine. Diuretics or diuretic. Ano po ba? Bakit po ba lagi kailangan po natin nagwiwiwi? Kasi po, kapag tayo po ay nagwiwiwi, ibig sabihin, yung mga toxins ng katawan, na ilalabas po natin. At nakakatulong po yun sa ating katawan. Siyempre po, di ba, mayroong 3 pong functions ang immune system. Una, ito po ay protection laban sa mga invaders, mga microorganisms. Pangalawa, siya po ay tumutulong din sa paglilinis ng ating katawan. Scavenger din po yan. Nagtatanggal, nag-excrete, naglalabas po ng mga toxin, ng mga dumi sa ating katawan. Pangatlo, nagre-repair. Kaya kapag maganda po yung urine natin, pag wiwi po natin, ano po meron? Nalilinis po yung sistema, yung ating pong katawan. So ano po? Lumalakas ang immune system. So kahit po meron kayong mga cellular damage, may problema po kayo, sabihin natin meron kayong sakit, nakakapag-repair po siya. Ano po ho? Ito po ho, promotes the removal of mucus secretion from the bronchial tubes. Ano po ba sa Tagalog yun? Nagtatanggal po ng mga plema, nagpapaluwag po ng mga plema, nawawala po yung paghirap po ng ubo. Kasi di ba po, kaya tayo umuubo kasi po para ilabas po yung mga secretions, yung mga plema. Ang bawang po nagpapalambot. Ito po ay tinatawag po nating nag-excrete, nagpapalabas po ng mga plema. No po, pwede nyo na pong iwasan yung tinatawag po nating pampaubo, mga antitussives na mga medicines. Pwede na po ang bawang doon. Ano po, dami po nito to reduce or eliminate fevers. Alam niyo po ba yung tinatawag na antipyretic? Antipyretic, nagpapababa po o gamot po yun sa lagnat. Kung wala ho kayong mabili, bakit pahihirapan niyo po yung sarili niyo? Tandaan niyo po, pag masyado pong mainit ang katawan, affected po ang ating brain. Kakaproblema po tayo sa utak natin. So, bakit di kayo gumamit ng bawang? O, technique po ito, technique. Gusto niyo po para maging masarap yung bawang, dikdikin niyo po, paliitin niyo po, slice, maliliit po. Lagyan niyo po ng lemon. Paano po ba?
lemon juice, squeeze nyo po yung lemon, lagyan nyo ng tubig, lagyan po nyo ng tubig na mainit. Wag ho yung malamig, yung mainit. Pero hindi naman po yung kumukulo, namang mapaso kayo. Mainit po, lagyan nyo po ng bawang. Siguro po, stayin nyo po ng mga 5 minutes to 10 minutes po doon sa mixture na yun. Saka nyo po inumin. Kakatulong po yun. Masarap pong inumin ng bawang kapag may mix po ng lemon. Gusto po nyo, lagyan nyo po ng raw honey para medyo may sweetener po kayo. Ano po? Promotes the dissipation of a growth of swelling. Ano po dissipation ibig sabihin? Sabihin po, kung may pigsa po kayo, nakakatulong po siya na lumiit. Possible po na ito po yung makatulong sa pagpapahinog at para po lumabas yung nana. Ano po? Ano pa po? Can be used in chronic bronchitis, tuberculosis, pneumonia, asthma. Ano po? Can be used in chronic bronchitis, tuberculosis, pneumonia, asthma, and other respiratory ailments. Napakagaling po nito sa mga respiratory ailments po ng bawang. Kasi po bakit? Meron din po siyang tinatawag na antimicrobial function or capacity. Kaya niya pong, pwede po siyang parang antibiotics. Ano po? Ano po? It is an excellent medicine for colds and can be used in the case of sore throat, hoarseness, and tonsillitis. Alam niyo po ba itong mga sakit na ito katulad ng sore throat, tonsillitis? Ito po ay ang complication po nito pag hindi po natin nagamot. Kidney problem, nephritis, or rheumatic heart disease sa puso po. Kaya maganda po talaga na nagagamot po natin ito. At pwede pong gamitin ang bawang dito. Ano pa po? Best remedy for hypertension. Marami na po. I have read plenty of books already regarding hypertension kasi may pagka-hypertensive po kasi ako. And syempre, I prefer natural remedies rather than dependent on butika drugs. Although, hindi naman po masama yung butika drugs, pwede naman po tayong gumamit. Pero syempre po, maganda pong talagang may kapartner lagi si butika drugs. Ano po ang butika drug? Pwede po natin i-partner sa hypertension. Kung meron po tayong maintenance, maganda po ang bawang. Marami na pong mga aral, clinical studies na na-publish regarding po sa bawang na ito po ay isa sa pinakamaganda remedies for hypertension. Ano pa po? Acts as a natural antibiotic. At ang pinakamaganda po, it prevent cancer. Alam niyo po yung cancer? Ang cancer po ay sa akin pong sariling pananaw at sa sarili kong pag-aaral. Kaya po nagkaka-cancer. It is because of the ailing, weakening immune system. Na ibig sabihin, nagkakaroon po ng decoding ng ating pong genetic code. No po? Nababago po yung tinatawag na code, na normal code ng ating pong DNA, ng ating pong cell. So kapag humihina po, kasi sabi nga po sa pag-aaral, based po sa pag-aaral na po, ang katawan ng tao po ay merong normal cancer cells. Na itong normal cancer cells na ito, pinapatay po ito ng killer cells. Killer cells are produced by the immune system. So if there is a weak immune system, mahihirapan po siya mag-produce ng killer cells to kill the natural cancer cells. So pag wala na pong killer cells, mahina si immune system, walang killer cells, what happened to the cancer cells? Dati normal, hindi na siya magiging normal. Dadami na po siya, magiging malignant na po ito. Kaya, nagkakasakit po, nagkaka-cancer ang tao. So ano po ang point ko doon? Ano po relasyon ng, what is the relationship of eating garlic? Again, it enhances the functions and the power of the immune system. No po? Of the immune system. Kaya po siya nakakatulong sa cancer.
Okay? Ano pa ho? Good remedy for earache, deafness, and the delay of the graying of hairs. Kung gusto daw po ninyong hindi magmuti agad yung buhok ninyo, main kayo ng bawang. Tingnan niyo po yung buhok ko. Hindi ko siya ganun kaputi. Although, ako po ay mag-57 na ngayong May. Pero compare po sa mga kaedad ko, medyo maitim-itim pa po yung buhok. Hindi po ako nagkukulay. Kasi alam niyo po, I drink lemon with bawang almost every day. Ano pa po? Sabi ko dito, it is also good for various skin problems. Scientific studies have proved that the consumption of garlic reduces the cholesterol level in the body. Ano po, ulitin natin? Scientific studies have proved that the consumption of garlic reduces the cholesterol level in the body. Ano po ba itong cholesterol? Bakit po marami natatakot dito? For your information, cholesterol is not actually bad. Kailangan ng katawan yan. Pero bakit po nagkakaroon? Bakit po natatakot ang tao sa cholesterol? Kasi nagiging excessive po ang supply ng cholesterol. Excess cholesterol, what happened? Ano pong nangyayari sa cholesterol? Sa pagsobra cholesterol? Nagkukos po ito ng plaque, ng bara sa ating pong mga ugat na nagiging dahilan ng pagbagal ng pag-supply ng nutrients sa mga cells kasi napipigilan po ang circulation ng dugo. Kaya nagka-heart attack nababarahan po yung mga ugat. Now, ano po ang role ng bawang dito? Binabawasan niya po. Ini-eliminate niya po yung excess na cholesterol para hindi po magbara-bara sa ating mga ugat. Kasi po, ang isa pong properties, o one of the properties of garlic is ano po? Fiber. Very high in fiber. Alam niyo po bang mataas ang fiber level natin sa ating pong tiyan, sa ating pong pag kumakain po tayo, mataas po yung fiber level. Yung excess cholesterol, excess sugar sa circulation po, parang walis yan. Winawalis po ng fiber palabas ng ating pong katawan. So, nami-maintain po yung equilibrium ng cholesterol level sa ating dugo. Ito po, ulitin ko po Scientific studies have proved that the consumption of garlic reduces the cholesterol level in the body. Kuha niyo po, sobrang ganda po ng bawang, di ba po? Sobrang dami po niyang medicinal uses. Now, how to use? Paano po ba gamitan ito? Sabi po dito, use of raw garlic in salad is one of the best remedies for hypertension. Okay. Ano po ba ang salad? Kasi po pag narinig natin ng salad, naisip ka agad natin po, macaroni or buko salad. Masarap po yun, hindi naman po bawal. Kaya lang, problema po sa macaroni salad, high dose of sugar, matamis po siya. Pangalawa, yung buko salad, ganun din po yun, mataas po. May gatas pa nga, may asukal din. Tataas talaga yung cholesterol mo. So, ano po ba salad ang binabanggit dito? Raw salad po yun. Ito po ay pagsasama-sama ng mga gulay. Ito po, bigyan ko po kay simpleng salad lang po na lagi ko pong ginagawa sa amin, sa bahay namin. Kuha po ako ng kamatis, raw kamatis, gayatin ko po si kamatis, kuha po ako ng sibuyas, mga ganyan nung kalaki, tawag ko doon, small or medium na sibuyas, gagayatin ko po ng maliliit, lalagyan ko po yan ng mga 3 na clove, the butil ng bawang, gagayatin ko po, pagsasama-samahin ko po, lalagyan ko po ng konting dash of salt. Sasama ko po siya kahit sa anong pagkain na meron po akong kinakain. Halimbawa, kumain po ako ng egg. O sabihin na natin, kumain po ako ng isda. Nag-fish po ako. O sabihin na natin, nag-chicken po ako. Yun po ang aking side dish. Lagi po akong may salad sa bahay na ganun. Ibig kong sabihin, pwede niyo pong kainin siya ng raw. The best po yan, raw lagi po. Halos huwag niyo na pong lutuin. Kaya maganda po siyang isama. Yun po yung salad. Pero
Hindi po kasi ako kumakain talaga ng karne masyado. Pag napapalabas lang po yun. Pero I prefer plant-based po. Ano pa po? Sabi, paano po gamitin? The decoction of garlic mixed with coconut oil is given for worms. In smaller doses, it is good for infection of the sciatic nerve, inflammation of the respiratory tract, and ano po isa? Hysteria. Ano po yun? Ano rin po? Pag meron po yung kinuwento ko po sa inyo kanina, yung rayuma o masakit yung pain ninyo, gayat po kayo ng bawang, gayatin nyo po siya, lagay nyo po sa coconut oil, babad nyo po. Kung gusto nyo po, lagyan nyo ng konting, maganda po lagyan ng konting parang ano po ba yun? Alcohol. Konti lang po, alcohol. Lagyan nyo po siya. Para medyo may cooling effect. Haluin nyo po siya, lagyan nyo po yung bawang, plus nyo po, napakaganda po nun. And po, infection of sciatic nerve, inflammation, yung nga po, yung namamaga. Yung sa inyo pong sciatic nerve, hindi ko po alam Tagalog ng sciatic nerve. Ito po, lagyan nyo po, nun. Ay, sabi ko po sa inyo, maya-maya, wala na po yan. The tea of garlic sweetened with honey is recommended for whooping cough. Ano po? The tea of garlic sweetened with honey is recommended for whooping cough, fever, and disorders of the nervous system. Sobrang ganda. Ano ba yung tea? Ano ba yung sinasabing tea? Ito po yun. Again, tuturo ko po sa inyo. Squish. Pagbukaso kayo ng lemon, hatiin nyo po, halve nyo po, pigain nyo po yung lemon sa baso, lagyan nyo po siya ng ginatgat o ginayat na garlic. Lagyan nyo po ng mainit na tubig. Tapos, lagyan nyo po ng honey. Haluin nyo po. Stay. 5 to 10 minutes po, sabihin natin. Stay nyo po doon sa mainit na yon na mixture. Stay nyo po siya. Babad nyo po yung mixture doon. Patagalin nyo po. Tina po yun. Kasi iniisip natin, nakala natin, ang tea, lagi mo sa tibag. Hindi po, pwede kayong gumawa. Ganun na lang po, pambahay. Yun na ho kailangan, gumawa pa ng magkaroon ng tea bags. Hindi na po, pwede na po yun. Tina po yun. Ano pa po? Externally used, garlic is a disinfectant. It is applied over tumors and wounds. It is recommended as a poultice for ringworms. Ano ba yung ringworms? Buni. Gamot po sa buni ang bawang. Ato. Raw garlic juice is good for whooping cough and pulmonary consumption or tuberculosis. Diluted in water, the garlic juice is good for earache, deafness, and prevention of gray hair. The juice is also used for skin eruption, corns, fungal infection of the skin, and skin spots. Skin spots, alam niyo po ba yun yung mga, pag nagkakaedad na po kasi nagkakaroon ng mga dark spots na para pang, ano bang tawag po doon? Katulad po na nasa mukha ko. Pag medyo darker na po siya, pwede niyo po lagyan nyo ng yung mixture ng oil na may garlic, punas-punas nyo po, nakakatulong po siya. A crushed clove of garlic heated in a tiny vessel or tablespoon containing coconut oil can be very effectively used for earaches. Only the mild warmth should be introduced into the painful ear. Kaya nyo po, again, balik ko tayo dito. Meron no tayong lagi kong ginagawa at pinapakita ko po sa inyo. Ito po. How to use plant material as medicine. Dapat po, alam niyo po rin ito, meron kayong kopya para po ma-apply niyo po sa ibang mga uri naman po ng mga halaman. Maraming salamat po at kayo po ay taimtimang nakinig sa ating pong segment na ito. Napakabuti po ng Diyos, meron pong garlic na ibinigay sa atin. Hindi po bawal gumamit ng mga plants, ng mga halaman. Importante po,
na alam natin kung paano gamitin. Again, meron po tayong amazing healing plants. Inuulit-ulit ko po sabihin, ito pong amazing healing plants, sinulat po ito ng isang writer na totoong gumagamit at ina-apply sa sarili niyang buhay, sa kanyang mga pasyente, sa kanyang mga estudyante, at sa maraming pagkakataon na nangangailangan po ng amazing healing plants. Si Dr. Kurian po ang author nito. Pwede niyo po itong ma-avail, again, sa aming pong website, sa mermarie.com. Kung gusto naman po ninyo, personal nyo po akong kontakin. 0968-851-9189. For more information, pwede nyo po akong kontakin. Text nyo po ako doon. Pero kung gusto nyo po na mabilisan na maka-avail po kayo, visit po sa aming website, mermarie.com. Maraming salamat po. Manalangin po tayo. Father in heaven, again, thank you so much for your blessings, for giving us amazing healing plans, for giving us the know-how, the knowledge on how to use your blessings, the nature for our disease treatment and prevention of diseases, for the improvement of our health and wellness, for our whole being. Father God, thank you so much. In Jesus' name we pray. Amen. Ayos!